Jab, straight. Ay, hindi, mali. Jab, straight. Ano yung ginagawa mo, Vince? Hindi, pinapractice ko kasi yung yung jab, straight, I love you. Panaloloko ka na naman, Diyos ko, magtrabaho nga muna na tayo bago tayo bumanod sa mga kaanuhan mo, gaganong-ganon. Pati ako, wala tayo sa anong tono, wala tayo anong chemistry ngayon. Good day, vegan! And good day mga kabeshi! Welcome ulit sa show na kung saan kabataan bigyan nyo ang bida dito. Isang kakaibang talento na naman ang ating matutunghayan ngayon dahil sa ibang larangan na naman ng sports ang ating tatalakayin ngayon. Yes, so ano pang hinihintay natin mga kabeshi? Join us and let's dive into the world of boxing. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo! Welcome back mga kabeshi! So andito na ang ating guest for this episode. So kabeshi, magpakilala ka na. Hi mga kabeshi, my name is Andrew De La Cruz. I'm 17. Oh, you're 17. So, taga saan naman si Andrew? Nakatira po ako ngayon sa Damag, Bigan City. Oh, so anong ulit pa, anong apelido mo, Andrew? Andrew De La Cruz po. De La Cruz, oh, okay. So, meron ka makakilala mga De La Cruz from Bantay? Meron ka ba relatives sa mga part ng Balale, Bantay? Hindi ko po alam. Okay, so yun mga kabeshi, nag-iisip siya. Mapapatawa na lang siya dahil nag-iisip siya. So ano naman ang iyong mga katanungan, Vince? So, ayun nga mga kabeshi. Tanungin naman natin si Andrew kung sino ang kanyang mga proud parents. Pangalan po ng aking ina ay si Virgie Sibay De La Cruz. Ang pangalan po ng aking ama ay si Arnold De La Cruz po. Oh, so si Andrew ba may mga kapatid? Meron ba? Wala? Meron po. So, pang ilan ka naman, Andrew? Pang-apat po. Pang-apat. So, ilan kayo? Anim po. Oh, hello po, tita. Sana all may anim na anak. Hello po sa mga kapatid nga, no? So, Andrew, bilang ika-apat na anak sa anim na kayo magkakapatid, anong feeling nun? Parang gitna ka, di ba? Parang 3 or 4, ganun din nasa gitna ka. Medyo naragsak din medyo nga saan. Oh. Kasi, bakit naman? Hindi. Kasi Shakti, kanyami na lalaki kay Sergey, Shakti ko. Shakti kagapuan kanyami. So ayun po, kabeshi, sinare niya ako. Nakalipstick ako ng kapula-pula na sir ako di oras. So, kaya lang yung mga kabeshi. So, anong feeling ng isang gold medalist? Masaya sir. Kasi, amin nga banog mo, rigat ket, yung community training. Kahit ko lang mamala di gold. Naragsak. Jack may explain di kinaragsak ko tata. Paano yung ragsak? Paano happy? Paano yung happy? Pero ayun nga po ng mga kabeshi, si Andrew De La Cruz po, siya ay isang ehemplo ng isang taong magandang disiplina. Dahil po, ang pagiging gold medalist, as explained naman po niya, na hindi po maaabot ng wala ding disiplina. So ano, before na itackle natin yung gold, pagka-gold medalist mo, saan galing yung gold medalist? Anong kategorya or anong larangan mo nakamit yung pagka-gold medalist mo? Boxing po. Oh, boxing. Baka pwede mo na sample si Vince. Kaya, mga kabeshi, ito yung palabas na ito ay patnubay ng magulang ang kailangan. Pag may biglang nabugbog mga kabeshi, off tayo. Hindi lang tayo off, baka ma-off tayo di on entire season. So ano ang story, ano ang storya kung paano ka nakapasok bilang boxer? Ano ang story ng pagiging boxing career mo? Hindi kaming grade 7 na sir. Kinanayan na makibugbugsing. Oh, so Ironic. so mga kabeshi, ayun nga. O sige, go lang. Aday di kinabugsing ko na natay-tag game shop. Tapos ana idi nakadalang kanya na kahit kung nga sumubot ngem ti no bracket di kasi sumali na ti boxing ngem di na sumali na ti boxing tapos ada ti knowledge ko ti boxing kahit sila na disiplina anak meten kas project kahit sumubot kanya na sa Oh yes, tama naman yun. Ayun nga, sa mundo ng boxing, disiplina po ang kailangan. Yes. Kaya kung yun po ang kailangan nating matutunan, sa mga gusto din po sumubok ng boxing at maging magaling na katulad ng ating atletang Iloco na si Andrew De La Cruz, kailangan nyo pong matutunan ang disiplina. So ayun mga kabeshi, ang pagbo-boxing ay hindi ibig sabihin ay ito ay
for example, pisikalan. For example, kagaya ng sinabi ni Andrew na gusto niyang makagati sa kanyang kaaway. Pero, noong pinasok niya ang larangang boxing, ay dito na siya na natuto at na-disiplina kung anong dapat at dapat hindi gawin ng isang boksingero. So, ikaw naman, Vince, for example, ikaw naman na asunto. Gaganti ka ba? Kung sakaling ako yung masuntok, syempre, hindi ako gaganti. Ititake ko yun as lesson. Siguro, magiging katulad ko din si Andrew. Natuto siya sa tamang disiplina na hindi na siya gumante. Kasi alam niya na yung tama at saka yung mali. Kung gaganti ka pa kasi, mas mapapalaki yung away. So, ilang taon ka noong na-discover mo ang iyong galing bilang isang atleta? Mga 12, ganun po. Sa murang edad, mga kabeshi. Mga kabeshi. Ikaw naman, ako dati nung 12, ako nilalaro ko, Chinese garter. 10-20. Ay, hindi nila makaka-relate talaga. Iba yung laro na. Pero nung 12 ako, naalala ko, mga tumbang preso, sumbaka, ubus ang lahi. Ay, kaya lang mga kabeshi. This program is brought to you by Charing. Kaya lang, Picasen Oil. lang sa Picasen Oil. So nung 12 ka, as in, yung 12 years old ka na, nag-start ka ng pagiging pagboboksingero mo? Hindi pa po kasi laki din po ako sa hirap. So, pwede mo ba kaming ipasok sa mundo ng laking mahirap na word? So, i-define mo lang yun. Or explain na lang ako. Ni father ko gamin ket aglakra ko lang iti gumaday lang ti hanap buhay midi sir. Ni mother gamit ket trabaho ti ka ti heritage selama yaya si sir. So nga jak kami pa lang makwati pinagbayad ti entry fee dita Jimmy sir. Nadala ako. Ako dati napaisip ako. Ayun nga, at least mga kabeshi, may kita po natin yung success na nakamit ni Andrew and the success na ipinaparamdam niya din sa pamilya niya, na ina-acknowledge siya pa rin yung pamilya niya, though andun na siya sa stage ng buhay niya, na nag-i-improve na talaga siya. Si Andrew po yung example nun. So bumalik na tayo sa katanungan. Vince, magtanong ka na. Siyempre, natanong na natin mga Yes, kabeshi, kung kailan ba nagsimula si Andrew na mag-boxing, mag-train ng boxing. Ngayon, ilang taon ka naman nung nag-start ka sumali sa mga competitions? Mga 15 ko po noon. So yun nga, Andrew, ano yung pinakamalayong lugar na napuntahan mo dahil sa competition sa boxing? Pinakamalayo ko pong napuntahan na sa Tagaytay. Sure. Simali kami ti SKP po sa mga kickboxing ng Pilipinas National League kami. So either Tagaytay, wala nang iba? Wala. Ay, meron pa sir. Dito pa lang sir kay Daiwan dito Cebu. Siya ang Cebu. So Palarong pambansa. Palarong pambansa. Ay, ayan na naman tayo. Meron na naman isang kabataang Ilocano magiging representative na sa Cebu. So, yung pambato natin, mga kabeshi. Kung ikaw ba naman, kung manok mo di ba, gold medalist. Siyempre, papanoorin yan, Kuya. Yes naman, mga kabeshi. Subaybayan natin ang ang pagsuntok ni Andrew sa darating na Cebu. Kailan ba yun? Sa July po. July? Hindi ko... Wala pang Basta July daw. July, okay. July 2024, mga kabeshi. So, ano naman yung mga experience na unforgettable competitions na nasalihan mo? Dito rin po sa boxing sa Batak po. May katlong laban ko yun din, sir. May katlong na laban ko, sir, kit nag-kurigor nak day, tapos muscle pain. Anak, hindi makadanda nung day na time. Yung pre-pray ko lang nga ni apo ti makamuha niya akon oren nun niya ti mapaspasamak accept elatan nun niya mapaspasamak nun niya to yung makakuha na laban kon yung jacket kami nga maabak sir kahit ko nga magunod di cold no makapalaro na kasi dati tilas ko nga makiarawan yan so ngayon try in pan kami ti best kon inga na di na jambak na dadang di dyan na body shot kasi sir. Yan, kabeshi, ang lalalim ng mga Ilocano, napapaisip tuloy. Ano sabi ka? Nadadala kami, mga Oo, kabeshi. napapaisip tuloy ako, mga kabeshi, na
Ilocado ba ba ako? Ang lalim kasi ng mga mga mother tongue ngayon. Kasi yung panahon ko hindi ko naabutan. Baka kayo, Vince, naabutan nyo ngayon. Hindi ko naabutan yun, kuya. Pero one thing's for sure mga kabeshi, isang Iloco na fighter ang ating ipapambato sa palarong pagbansa. At yun si Andrew De La Cruz. Shala. So, Andrew De La Cruz. O, di ba? Complete name ka di oras. So, anong ginagawang preparation bago ka sumali sa competition? May mga pinagbabawal ba? Or meron yung proper diet na kailangan mo i-take? So, ano mga yun? Kadalasan po kinakain namin ay yung mga oatmeal. Oatmeal? Ayun! Saan? Oatmeal? Oatmeal. So, ayun mga kabeshi. Medyo nalito. Pero bagong food, oat meat. Kaya nila. Pinaghanong oatmeal tsaka karne. Toppings mo bakit? Di ba? O di ba naloka ka? So, ano yung mga preparations mo, Andrew? Every morning, circuit, pangabig jogging di Mira Hills, the Dumamet Ket, di Jay Radar. Ken, adopay nga ako, sir. Jak mamesa-mesan ta, 100%. Oo, sobrang dami naman. Ano yung preparation ko sa pagpunta ko dito sa ASEPO department niya. Pagsuot ng helmet. Kaya lang yun. So, pero maraming hirap din, Kuya Chet. Oo, yung pagsakay ng motor. Ay, ako ba? O siya. Kayong dalawa, yung pagsuot ng helmet, tapos sa Mira Hills, alam mo naman na mataas na lugar yun. Motor ko pa nga lang, di na nakakaakyat dun eh. Parang napaisip tuloy ako kung gusto kong umakyat sa Mira Hills ngayon. Pero lang, hindi kaya ng tuhod ko mga kabeshi. So ano naman yung ano yung mga prep nyo for, diba, every morning you start to jog going to Mira Hills. Mira Hills dito sa Bigal? Yes, sir. Ay, kala ko Mira sa, ang iniisip ko kanyaw. Maloka ako. Parang lumayo sa Mira Hills. So Mira Hills, akyat ba kayo lang dito sa Mira Hills? Mga 1 hour jogging. 1 hour jogging. So, paano yun? Paano ka nagpe-prepare before the jog? Ano yung mga usually ginagawa niyo? Before the circuit, stretching kami pa, isaksa kami, stretching, tapos malpas stretching ket, pray kami, jogging. Every morning we should pray. Yun ang palagi natin dapat gawin. Kasi araw-araw tayong gumigising, binibigyan ng pagkakataon ulit. Imulat ang ating mga mata. So, always thanks God sa mga blessings na binibigay. So, ayun. Ayun mga kabeshi, naging ako ngayon. Pastora ako ngayon. Oo, diba? Ngayon, aside sa ability mo ngayon na boxing, na isa kang na magaling na boxer, ano pa yung ibang talento mo? Sample naman. Acting siya, kanta. Oh. So, paano ka naman? Pasample ka naman sa pagkanta kahit isang stanza lang. Yung hi, hanggang doon lang. Kaya lang. Isang nota lang. Mabay na, sir. Kaya mo yan. Kinaya mo ka nandito sa camera. What more sa pagkanta, di ba? Okay na. Kahit konting-konting. Ganito na lang. Acting na may kanta. Ngayon yung Okay yung happy birthday. Happy birthday to you. Kaya na. So yan, paano lang, parang mga hidden talents mo, Andrew, para ma-discover. Malay mo, ma-discover ko. Hindi lang sa boxing, mamaya maging singer, opera singer ka. Ay! Basit lang, sir. Sige, okay lang. Sige, basta kunti lang. Kinantami na tanaman. Gusto mo bang malaman ang mangyayari sa kinabukasan? Ang good sir. Ano kanta yun? Anong title nun? Kinantami di ko di sir. Statistic months di eskwela. Dito damay-damay yung kabisin mo ngayon. So, ano naman ang naiisip mo kapag tinatamaan ka ng kalaban mo? Diba? Sure, ako pag ikaw na ang tawag dito, sinasalo mo lahat ng suntok ng kalaban mo. So, ano naiisip mo that time? For example, nasusuntok ka. Diba? Kasi di mapanpanunod ko kahit kaslapil ko kahit mabatakon. Sa ma-pressure na kasi dyan. Yung kailangan nga focus di quad di laban oray no madandanog kan. Amin met nga boxer kahit madandanog so nga madandanog so nga dapat kahit no doble danog na dapat kahit ag doble met danog mo kanya na no makawon. Ako one time mo nasuntok ko, sabi ko agad, ouch.
Ako kaya natulog agad ako eh. Wala na ako iniisip eh. Parang iba naman po din. Parang papuntang coma naman yun. Ay, keme lang yun sa coma. Pangit na ito. No? So ano yun, diba, usually pag isang tao na susuntok talaga, ang sakit talaga, oo, kahit sino naman. Pero sa mga boxers, parang wala lang dead ma. Pag nagsusuntukan, oo, salo lang. Kahit basag-basag na yung mukha, Yes. butas-butas. Parang nakakatakot naman yung butas-butas mga kabeshi. So yung sugat-sugat na lang, oo. So hindi ko maisip, hindi ko mapagtanto sa utak ko, paano nila sinasalo yung ganong kagrabing suntok? So ano yung mga ganon? Ano Siguro kaya kuya is they are driven by adrenaline kasi. Kaya wala na silang maramdaman na suntok, sa sobrang nervyos kung minsan sa gusto nilang bumawi na, wala na silang nararamdaman talaga. Ganun ba talaga? Yes. Adrenaline mga kabeshi. Buti ka yung mga ganon, just adrenaline. So isang araw nga limindol eh. Pero yung buhay ko hindi linilindol. Wala nararamdaman? Wala nararamdaman? Hindi yung buhay ko. Nararamdaman? So are you still studying, Andrew? Yes, sir. So anong year mo na? Grade 12. Saan ka nag-aaral ngayon? Sa Ilocos Sur National High School, sir. Shoutout kay Ma'am Bagkal. Ay, nag-shoutout na. So, paano mo naman pinagsasabay ang pagiging estudyante mo at boxingero? Kasi morning shift na gamin, sir. Ito kami, sir. Ay, 6. morning shift. Totoo work na kayo. Ay, hindi kayo. Shifting pala ako at nakalimutan ko. Actually mga kabeshi, classmate ko si Andrew. So, masipag na estudyante to. Masipag na estudyante to at araw-araw ko siyang nakasalamuha din sa classroom, one of my friends din sa room. Yes. Ayun, tas mga totoong kaibigan ko talaga. So kung may future, sa future plans mo, ipagpapatuloy mo ba yung boxing career mo? Depende lang din. Mas importante kami ti diploma kaysa di diskarte. So ayun nga mga kabeshi, no? Napunta na naman tayo sa diskarte o diploma. Pero sa tingin ni Andrew is diploma. Ganito Andrew, kung tatanungin kita ngayon, kaya mo bang pagsabayin yung diskarte at saka yung pagkamit mo ng diploma? Narigat kami din. Dati kami pinag-college kasla seryoso talaga. So nga narigat ko mapagsabay ti training ken dito pinag-alan. So kapag medyo ka na sa college, tapos nakapag-adjust ka na, pwede mong ibalik yung boxing or talagang titigil ka na totally? Hindi naman yung titigil na. Kasla nag-training nakmitlat yung kasla anto nga direksyon. So, Andrew, malay mo one day, di ba? Siguro nasa tao lang yan, paano nila i-adjust yung oras nila sa bawat ginugugol nila sa priorities. Prioritize, yun sinasabing priority natin ang pag-aaral ng edukasyon is a primary need of every child in the world. So, pero pag may time ka, kung kaya naman, why not, di ba? Diba? Lahat ng tao kung kaya naman nila, why not? Gawin natin ang mga bagay-bagay na hindi natin kaya, pero nagagawa natin. So, pasample ka naman, Vince. Tulad ng kaya ko mag-backflip. Saan galing yung backflip? Hindi ko kaya yun, pero gagawin ko in the future. Oh, Tama. so bilang isang boksingero, Andrew, sino yung pinaka-idol mo na boksingero? Siyempre, automatic alam na natin yan. Yes, sir. Oo. Sino yun? Si Robin Padilla. Kaya lang, Robin Padilla. Sino ba ang Si idol mo? LPG siguro. So ikaw, Vince. Ay, Vince, Andrew. Tatlo po kasi sila nga idol ko. Okay, sige. Sino Una, sila? si Manny Pacquiao, Cuadro Alas, at Pitbull Cruz. Pitbull. Mexican. Hindi ko kilala yung mga yun. Si Manny Pacquiao lang yung mga kilala ko. So, sa mga free time mo, usually, ano yung pampalipas oras mo? Minsan po natutulog, minsan ay mapanak di by Bex sunset kado at barkada. Iba talagang hobby pag tulog-tulog yun. Nagiging hobby na talaga. Nagiging pag hobby na talaga yung tulog. Yes, so ikaw naman, Vince, anong hobby mo? Happy ko kuya. Actually, happy ka ba? Happy. Oh, yes. Happy with a hobby. And so yung hobby ko is
Pero nagiging minsanan na lang talaga kasi siya. I'm actually a boxer din. Tapos, Muay Thai po ako, then kickboxing. Then a fourth dan sa taekwondo po. Black belt din. Pero masyado naman kayo pagod sa mga pamumuhay niyo. Ang dami niyong achievements sa life. As long as you have discipline, ito mga kabeshi, let deserve na as long as may disiplina kayo at alam nyong kontrolin yung sarili nyo at alam nyong i-manage yung oras nyo at i-motivate ang mga sarili nyo na kaya nyo gawin yung kayang gawin ng iba, kaya nyo maabot yung gusto nyong abutin. So Andrew, ano o sino ang mga naging inspirasyon mo sa pagkamit ng pangarap? Pamilya ko po. Kasi gusto ko rin silang iahon sa kahirapan. Ang mga tunay na tropa, naging inspirasyon ko din. At nag-iisa akong kachat ni Aisa. Shoutout. Shoutout sa'yo, Aisa. Sino yun? Aisa Sino naman si Aisa? Si Aisa Bali. Aisa Sigera. I'm not being biased, pero hindi, keme lang, ayoko maging bias. So ayun nga mga kabeshi, tanungin naman natin si Andrew kung ilan ang mga kalaban niyang natalo niya na bago siya mapunta sa pinaroonan niya na ngayon. 4 po sila na kalaban ko. Yung una po ay San Fernando, pangalawa La Union, pangatlo Ilocos Sur, pangapat at Dagupan. So buong region na kinakalaban mo, mga 20 something na 20 million na katao. Yung parang walking zombie yung mga kakalabanin mo So yung apat na yun, sa apat na yun, sino yung pinaka nahirapan ka? Yung San Fernando at Ilocos Sur. So mga Ilocano, mga taga Ilocos. Ilocos yung mga yun. Yung Ilocos Sur at San Fernando, usually Ilocos region. Yun ang usually ang mga talagang nakikibakbakan sa mga box. Parang dito saan ba part itong training ground yun dito? Sa Gomez Street, sa Solid West. Solid West, Pamilyar sa akin yung yung boxing Churba Ek. Naririnig ko yan, may mga kapitbahay kasi kaming nung ma-attend ng mga bata. Boxing din sa Solid West. So ayun mga kabeshi, sa apat na yun, saan ka na in love? Ay! Uy! Kaya Ako, parang shoutout sa'yo sa saan nahirapan sa suntok o sa pag-ibig ba? Alay. Sa mas nahirapan sa suntok o sa pag-chat sa FB? Ay! Nahirapan po ako sa pagka-cut ng weight. So tapos titignan mo ako. Ibang mo naman Naka-open naman. Naka-open naman yung mga guest natin for today. Email lang yung mga kabesis. So ayun nga Andrew, bilang isang bigenyo boxer na magiging pambato natin sa palarong pambansa, anong mga masasabi mo sa aspiring na mga bata naman o mga gustong mga kabataan na gustong matuto din ng boxing or ibang larangan na tinatahak mo ngayon? Ang timay ba lang muna disiplina lang kailangan tayo. Disiplina disiplina amin. No ti disiplina gamin ket na mo makamit dati na no mo makamit ti kahit mo nga makamit kung disiplina lang kailangan ken sabayan ti hard work ken tiwala lang ken ako. Always rely on God. So ayun nga mga kabeshi, gaya nga sa motto ng Wild Stallions Vegan, makikita natin na ang motto nila is everything is possible through Christ who strengthens me. So everything through Christ, kayang-kaya natin yan. Onting dasal lang, onting pananalig lang, gagabayan nila tayo. So mga kabeshi, tama naman yung sinabi ni Vince. Gabay lang sa tamang landas. So, ayan, maraming salamat Andrew na nakapunta ka dito sa munting TV show namin for this episode. So, eto na yung time na pwede kang mag-vlog at mag-shoutout. Shoutout di coach ko nga kagagapuan, Coach Terry Ruizan. Shoutout Auntie Jane. Shoutout yan na mo.
Shoutout kay ni Bugart, Bongbong, shoutout kay ni Edward, and shoutout kay ni Erwin Tayo Bigan, shoutout kay friends ko, kay classmate ko ta Makita Tosor National High School, shoutout kay family, mamang babang, shoutout kay kabsa ko na papangi, shoutout kanya yun. Shoutout kay dagi amin namin kakasinsin, kakabagyan, kakanakan, lolang lulong, shoutout kanya yun. Shoutout kay ni Nicole, pakisupport lang di business na guys, kumatang ngayon, Force George, shoutout kanya amin. And shoutout kay ni Ma'am Ibe nga binansagan na. Joke lang. Shoutout kay Ma'am Ibe nga nagro-roll ka tayo. Jack may paso dahi ma'am. And shoutout kay ni De Vera family. Shoutout kay ni Kuya Maya na balbalin tatang ko tata. Shoutout Kuya. Shoutout kay ni Manang. Ingat-ingat palagi. Opa. Shoutout sa'yo, Andrew. Aisa. Ay, yung gayam. Aisa. Ay, shoutout kay ni coach ko, Coach Norman, Coach Coach Marvelous, and shoutout kanya namin, Akets. Shoutout, bigay niyo Manso. Nicole, sino shoutout mo si ano? Si Ay. Aisa. Ay, shoutout gayam kanya. Shoutout Aisa. Oh, shoutout Aisa Bani. Charing. Shoutout mo na din yung vegan, yung buong vegan. Ay, shoutout Bigan. Shoutout Manso. Shoutout Manila. O, di ba? Parang lumalayo na tayo. Guys, Shoutout Korea. At gayam ti page me, Max Fusion. Paki-ikuan na lang guys, Max Fusion Wild Stallion. FB page me guys. Yung ano yung lugar nyo, i-ano mo na, i-plug mo na din yung lugar nyo kung saan ka nagte-training. And, Para maingganyo naman sila Yung- pumunta din. Walang guys, DJ lang sa ti court. Barangay din. Barangay 6. Barangay Barangay 6, di pagkagatangan longganisa pa sa Renjay. yung bagong building doon. Ay, hindi. Iba, parang Eh, gym. ba't ang babae na Princess pa, lipit. Saan ba Zone 6 dito? Solid West. Solid Ah, West. Solid okay, West. okay. Zone 3, Zone 6. Ano ba? Saan ba ako? Parang ibang lugar yung sinasabi ko. Ayan, napapaisip tayo. Basta doon saan parte? Dito sa... Solid, Barangay 6. Oh, okay. Basta sa Solid West. Solid West. Barangay 4. Barangay 4. Basta mga kabeshi, kung gusto nyo pumunta sa boxing gym nila, follow their page na lang at Max Stallion, Max Fusion. Max Fusion. Tapos kapag may nakita kayong matanda sa kanto ng Solid West, magtanong na lang kayo para sure. Ayan nga, no? Eh kung ano naman, Andrew, paano naman kung gusto ka namang i-reach ng mga kabataang bigay nyo na aspiring boxers din? Pwede mo i-plug yung social media mo, mga accounts mo. Ay, makikuha na lang i-out ko guys, Andrew De La Cruz. Parang niloloko mo. Mga kabeshi, so ayan mga kabeshi, Naloloko tayo. Oo, naloloko ako dito sa papaisip ko anong susunod kong gagawin, sasabihin. So ayan mga kabeshi, andito na nagtatapos ang ating episode. So maraming salamat ulit, Andrew, naka-join ka sa aming munting segment, TV segment ng TV show. So wag mo na kayo aalis mga kabeshi dahil magbabalik pang Rise Up Bigenyo!
Kabeshi Beans, muling natapos na naman ang ating isang episode Yes. naman for this week. So, maraming salamat kay Andrew de la for Cruz. gracing our show. Yes, oo. Sana sa next na journey mo manalo ka this coming palarong pambansa dito. Upcoming sa Cebu ba yun? Cebu. This July. Yes. Ang Kamaong Bigenyo. Yan. Suportahan natin siya sa darating na palarong pambansa this coming July, mga kabeshi. As Andrew competes sa palarong pambansa, isang Kamaong Bigenyo. So ayan, gusto namin pong kunin pagkakataon na magpasalamat sa ating minamahal na mayor na si Mayor Bon Jose Bonito Singson Jr. Vice Mayor Randy Singson, City Councilors, City Officials and Department Heads, City Employees, Cebu Department and TV Gun Production. to all cameraman and editor, please subscribe to our YouTube channel, TV Gun Production. And please like also our Facebook page, TV Gun Productions. So ayun, maraming salamat mga kabeshi. And ano masasabi mo, kabeshi? Hey, ako nabigla din ako dun. Siyempre na-motivate din ako kasi ako, sabi ko lang minsan yan, Kuya Jay, as I mentioned kanina na minsan lang talaga ako sumusubok sa training ng mga boxing. Tapos di pa ako nakapunta sa mga professional tournaments talaga. Kaya medyo na-inspire ako kay talagang na-inspire ako kay Andrew kasi syempre So, super inspire mo, parang gusto mo na kung anong suntukin kanina, opening natin. Parang hindi ba, Hindi mo diba, hindi ayoko mag-boxing, gusto ko mag-Indian. Kaya meron sa Indian. So ayan mga kabeshi, maraming ulit salamat dahil natunghayan nyo ang panibago naming episode. And maraming salamat kay Coach. Kay Coach Terry and Ruizan. Maraming salamat kay Coach Terry Ruizan, kay Coach Marvelous from Ilocos National High School, and Coach Norman po for guiding Andrew here sa show po namin. So ayun mga kabeshi, nakalimutan ko mag-shoutout pala. Shoutout sa aking mga katumbang baso dyan na si Mark Llanes, si Joed Solomon, si Paulo Puruganan, si Marta Bella del Castillo, and sa future na mga ibabarkada sa Tumbang Baso Club. So, shoutout din po sa coach ni Andrew na si Sir Maki Bravo. Then, kung naalala po natin ang last guest po natin dito sa TV Gang, si Miss Lara po, si Miss OJ po. Yes. May ongoing po siya na, ipa-plug ko lang po, may ongoing po siya na sinusulat ngayon. So, yung bago po is What's Good Shane, and may kita po natin sa plug niya at mag-rewatch ka sa Wattpad. It's a slice of life story. Bagong novel po na sinusulat niya, and let's support each Bigenyo po. So ayan mga kabeshi, I am Che. And I am Vince. See you ulit sa next episode. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo!